Para kung yung ano po, yung parang, kung ayun nga po, yung ano pa po yung ano, yung, kasi po di ba po yung parang hanggang saan abot ang 20 pesos. Mm. Yung parang, kung ano po yung, bumababa po yung ano, parang purchasing power po ng mga Pinoy. Tapos parang, sa humor na lang po dinadaan na pinagtatawanan na lang po yung ano. Sinagot mo na tanong mo eh. Para pong ganun po. Ayun. Yun na yan. Try mo kita yung set of questions. At Kare-kare mo. kaso po sir, isa lang po ito. Set of questions. Sige, tanong. Sir, bali, ayun po yung pinaka-main po na tanong po niya. What links the type of humor used in the Bentley? O sige, ano ba itong burger na ito? Yung ano po, umorder po siya sa fast food chain. Tapos, 20 pesos po yung binigay niya. Ang ginawa po ng waiter, nung sa counter, kinagatan po yung burger. Tapos kalahati po binigay sa kanya. Para po ganun. Tapos ito pong barber naman po. Ganun din po, ang nangyari, kalahating bangs lang po yung ginapit. Tapos ito pong sa horror, imbis na po na pumasok siya sa horror house, yung nasa ticket booth na lang po yung nanakot sa kanya. Ito pong bouncer, yung pinaka, ano po yung tugs po sa bar. Ito po sa energy drink, ininuman po yung energy drink bago bigay sa kanya. Tapos sweater po, yung niyakap na lang siya nung nagbibig. Ito po video store, yung nire-enact po nila yung movie na kaarkilahin dapat. Tapos ito po mirror, yung may salamin po. Ginaya na lang po siya nung... Dami pala, no? Opo. Tapos ito po, headphones. Yung, imbis po nabigyan ng headphones, yung nagbi-beatbox na lang po, na dalawang nagtitinda. Ito yung naalog. Po, naalog. Ito po yung bago po ngayon, yung sa logo po. Bibili po siyang logo. Tapos bubblegum na lang po yung pinalogo. Bale, ito po yung nag-e-air. Merong ano yung 20? Ano kaya? Anong cultural significance ng 20? Kasi di ba? Pero ang tinatawag na 20 log meals. Ano kaya yon? Ano yung meron sa 20 na parang meron siyang psychological, may parang psychological barrier siya. Magkano ba ano? Ito po, 100 po. 100. So yung 20 log, sa 100 yung nakakailang 20 log ka? 5. 5, di ba? Yun, so, ano ko ba sasagutin yan? Yung konsepto kasi natin lagi ng nakakamura ka, feeling ko kasi talaga tayong mga Pinoy, meron tayong sense na oppressed tayo lagi, na parang yung sistema kalaban natin lagi. So, parang yung the few times, mga pagkakataon na nakakamura ka, may sense tayo na parang nakakaisa ka eh. You're putting one over the man, putting one over the system. So siguro itong mga commercials ito, ironically, pinapakita na parang may 20 ako, pero yung lagi ka naiisahan, babalik pa rin sa'yo yung kakuriputan mo. Diba parang sa economics, diba parang you get what you pay for. Yung kasabihan na ganyan, parang quid pro quo, yung Latin na term na quid pro quo, something given in return. So yung value ng corneto na 20 pesos, tanong di ba, ano bang mabibili mo sa 20 pesos? Parang pinapakita nito ironically na parang, oy, feeling mo makakaisa ka, hindi ka makakaisa sa sistema, ito yung babalik sa'yo ng sistema. Kasi basa ko dyan, na nakakatawa at the same time, medyo malungkot yun, kasi parang, hindi pala tayo naka-put one over the man. Yun. Halos lahat ng yan, ay, pero kung tutukasin mo, mas mahirap pa mag reenact eh, di ba? Kasi magpahiram na lang ng video store. Yun, so feeling ko, yan ang buong basa ko dyan. Nga nakakatawa nga kasi
relatable lahat sila sa popular na kultura. Ito lahat yan halos ay bahagi ng pang-araw-araw nating ano eh. Sino ba ang gumawa? Sinong ahensya daw gumawa yan? Low advertising, Low. low Philippines. Yun. Very witty, tapos maiksing-maiksi lang siya. Tapos alam naman natin lagi na ang mas matatak sa consciousness natin mga Pilipino ay yung humor talaga ay nakakatawa. Alam na to, 15-seconder lang halos yan, di ba? Opo. 15-seconder as opposed to 30 seconds o isang minuto. Na minsan, ang dami commercial na ganun. Tapos parang, ito kung saan nga ba yung commercial? Ito, straight to the point, masya, simpleng-simple. At the same time, tumatatak. Yun. Labo? Okay No. naman. Okay, gets naman po namin. Sorry, hindi ako advertising person eh. Okay na. Parang ano lang po. Ano po kaya yung ibang ano? Yung, kunyari po kung i-base ko yung, di ba sa economy nga po natin, parang nakaka-apekto po yung, bumababa po kaya yung ano, yung tingin natin sa ano, sa kunyari, sa halaga na ganito lang talaga. Ang kagandahan kasi ng Cornetto, hindi sa pag-ano, no, pero Tama. hindi siya nag-endorse. Ano ba in-endorse ba akong ice cream? Wala naman. Okay. Masarap kasi yung Cornetto, in fairness. I mean, para sa ganung halaga, meron kang desente na... Nagugulat nga ako minsan, hindi ako mahilig sa ice cream, ano? Pero nagulat ako nung one of the few times na kumain ng Cornetto. Meron siyang malaking chunk ng tsokolate sa ilalim na napaka-generous. Sanay kasi tayo nung sinabi mo local, no? Yung Pinoy na product. Para may kulang lagi. Ito one of the few times na meron siyang act of generosity na pinakita as a product. So para sa 20 pesos, okay na yun. Tapos hindi ko alam, siguro magandang i-discuss kung ano yung meron sa psychology ng 20 at sa consciousness ng Filipino. 20 log meals does not sound quite the same as 30 log meals. Although yung 20 log, natatakot ako kasi parang may ano ako lagi na parang ang ulam mo talaga 20 pesos, tapos may itlog, tapos may kanin, tapos bill na marumi, yung galing ka sa palengke. Yun. Tapos, i-add mo pa dyan yung imahe ng ice cream as luxury. Well, luxury na luxury can afford. No, at the same time, parang ito yung ang labas ng Cornetto. Luxury can afford and luxury that makes you happy. Yung ganun. Diba? Luxury parang chocolate. Yan eh. Lalo-lalo na sa bata. Hindi kahit hindi sa bata, ano? Parang isang party, parang sa mga public schools, di ba? Parang pag may birthday, merong magpapa-ice cream. Ice cream yung ganyan, ano? So parang simbolo siya ng isang espesyal na bagay na kinakain o pag may pagdiriwang. Yun. So, celebratory siya sa ganyang aspekto. No? Dalawa lang naman normally sa media ang dapat ma-achieve ng isang bagay. If it cannot inform, it has to entertain. Pero kung hindi ka maka-inform o ma-entertain at the same time, dapat meron kang panibagong pananaw doon sa lumang informasyon na given. So, ganun. In that sense, napakawitin ng commercial na to kasi parang, bakit hindi natin naisip yun? Diba? Yun. Sir, may mga times po kaya na yung humor na ginagamit sa commercial, parang nakaka-apekto dun sa Minsan. pinaka-message ng ano. Parang nasa-steal niya yung attention. The medium is the message. Oo, may mga ganun minsan. Pero, sa rule kasi sa advertising, it's not so much the direct purchase. It's just the simple idea of thinking about the product or thinking of creating desire. You know? So, minsan, hindi diretsong desire na i-create, pero I mean yung name recall, pag naalala mo yung ganyan, di ba? So, lagi mo siyang ma-associate.
Tatarantado itong dalawang ito. Ano yung tingin? Yun. Yun. Maniwala dyan. Lalo ka na lang. May girlfriend na yan. Okay lang naman sa'yo, di ba? Okay lang daw. Taga-Bulacan ka naman, tol. Yun. Si Baya. Bayaw. Interviewin mo yan, oh. Yaman na yan, eh. Pag radyo. Sabi ni Martin. After. Saan tayo? It's not about creating the product. No, It's creating It's desire. creating desire. It's not exactly concerned about the direct purchase. Tama. Pero yung meron ka lang awareness. Actually, awareness lang yun eh. Sa sa mundo ng advertising, makreate mo yung awareness, okay ka na. Yung sales may or may not come later. Pero the fact na nakapag-create ka ng awareness or desire within the target audience, yun ang sukatan na ng success. At least sa advertising. So medyo pwedeng indirectly makaka-apekto sa sales, pwedeng hindi. Yun. Ano pa po yung ibang anggulong nakikita niyo bukod po dun sa inilalagay nilang humor dun sa sa mga ganyan. Na parang nakaka-apekto nga rin po sa ibig sabihin ng yung parang bumababa po yung kalidad ng ibang mga bagay. Ng produkto dahil sa commercial. Ano yung naisip mo na parang ganun? Tapos po yung parang ano ba yun? Parang sa di ba po yung 20 pesos? Parang kung mababago po kaya yung 20 pesos diyan sa corneto na yan, mabibili pa po kaya or parang yun na po yung market nila na parang corneto 20 lagi. Ganun, Parang naalala Hindi ko na po nun. nila pwede Coke sakto ba yun? Yung 5 piso? Kaning Coke sakto mo yun? 7 ba? 5? 7. Naalala ko kasi noon, 80s. Meron silang Coke, mas malaki ng konti sa sakto. Ang point of pride ng commercial, nasa 5 piso lang siya. Opo. Yun. So parang may ganun eh. The moment na nag-550 ka, may psychological barrier Ayun sa na po. binibreak na nag-iiba yung pananaw mo o yung pakiramdam mo towards a certain product. May ganun talaga. So feeling ko, sinadya talaga ng Cornetto yun. Parang ganito. Alam yung style ng SM, hindi niya sasabing 200. Pero sasabihin niya 199.95. May psychological effect yun sa'yo bilang, I mean yung 199 tsaka 200, malaki yung bagay yun sa consumer. Kaya ganun, yung technique nila. Utak, di ba? Ito lang, 5 centimos lang ang diferensya na yun. Opo. Ayun. Para kay Henry C., mas mabuti nang kulang ako ng 5 kaysa walang bumili sa akin. Yun. Sir, wala po kayang parang mga tendencies na parang mag-wear out yung humor, parang parang magsawa yung tao kaya- sa ganyang Karamihan sa mga campaigns ng advertising, 15 months lang ang kontra. Hindi ko alam. Ako, formally, pag pumipirma ako sa endorsement, 15 months lagi. Tapos, pag may extension pa yon, nagdadagdag pa sila ng bayad. Sir, di ba po yung 20 series po yan ng Cornetto? Kaya po, isa po dahil po ba't po bumibenta siya dahil po sa style po ng pag-advertise niya na nakakatawa nga po. Familiar po ba kayo sir dun sa Buylink VCO po? Sa? Buylink VCO, yung commercial po nila na nakakatawa. Hindi, ano yun? Yung lingon-lingon po ng mga babae, tapos Yung- yung paghuli. Yung Yung po nakatalikod po yung mga babae, tapos ang gaganda po ng buhok nila, tapos pagharap po, puro po pala sila pangit. So, in the sense po na nakakatawa po yung commercial niya, pero hindi po ganun bumento po yung product. So sa tingin niyo po ba, meron din pong kinalaman po yung brand po ng product sa pagbenta po yung mismo pong commercial? Meron kasing, hindi ko pa napanood yan, kaya hindi ako makakapag-comment. Pero kasi mga commercials, they're so bad, they're good. So bad in the sense na parang ang sama ng pagkakadirect, nakakatawa na siya. Kung naalala niyo si, pangalan ng Angelica, parang RDL, hindi niya naalala yan. Humikat to noong 90s eh. Tinatry ng commercial, si Pipay na sabon eh.
tinatry ng commercial magpa-social, pero alam mong ang pangit ng pagkakadirect, ang pangit. Alam mong walang budget yung ilaw. Medyo nakilala siya to the point na pinaparody siya sa bubble gang. Tapos alam ng lahat halos kasi alam mo yung commercial ng RDL. Yun, whether naapektuhan ng sales ng RDL o dumami ba yung namimili ng RDL, hindi ko alam. No? Pero nakakatawa kasi isipin na mas sumisikat pa yung commercial rather than the actual product. BioLink VC, hindi ko alam yun. Around 90s din po yun. Tapos yung pinakahuli pong liningon, lalaki na po, pero mahaba rin buhok, mas maganda. Ay, yung ba't hindi ko buhok. alam yun eh. Parang ganun. Right. Kaya niyan. Parang ang balak po kasi namin sa ano, parang ang titignan po namin yung every angle po nung ano, nung sa, dito pong sa advertisement ng Corneto. Bali, kumuha lang po kami ng isang, parang outside po na ano, bukod po dun sa low advertising na interview namin. Kasi sila po yung mas maraming masasabi. Oo, Wala eh. sa paggawa talaga. Mm-mm. Kuha lang po kami nung parang part ng iba. Mm-mm. Para ma-represent po yung... Para kung ano po yung tingin nila kung sa ganyan. Effective. Tapos as series siya, lagi ka nag-expect na, oy, okay ito ah. Parang yung sa Colt 45 doon, yung parang lalamya, lalambot-lambot, tapos biglang babagsakan siya ng macho na beer. Yun, parang 15 seconders din yun. Series din siya. Interesting din. Yun. Nakikita po ba sa ganda ng ano, ng commercial po talagang, yung kunyari po nagsisiris sila na gano'n. Ibig sabihin po, excel talaga yung ano, every series nila. Yeah, Kaya nila kaya sinusundan. Not necessarily, minsan part siya ng campaign. Pero minsan hindi nila ilalabas yung isang ano, kapag hindi medyo pumatok yung una. Ganun. So may mga naka-ready na po na... Meron. Sinushoot yan beforehand. So, nakaka-apekto po yung gano'n na, kunyari yung una, gano'n. Kung hindi, minsan, nagtitake po sila ng risk na i-try ulit sa pangalawa. Kung, Hindi naman, parang feeling ko, nakaspread out yan sa campaign. Like, may ginawa akong commercial yan sa Chicharon ni Mang Juan. Opo. 3 yun eh. Opo. Parang iba-ibang aspects ng product. Pero pwedeng mag-behave independently of each other yung mga commercials. Pero kung tutuusin mo, parang series pa, nagmumukhang series pa rin siya. Iisa lang po yung flow nun, yung sa Chicharon. Yung parang, Iba-iba. Yung isa, mental block ako. Yung isa, parang nung natikman yung babae yung chicharon, parang bigla siyang nagdrama, nagwala. Yung ikalawa, parang ano, tikim sila nagtikim. Tapos pag naubos na yung product, nawawala sila. Iba-ibang produkto rin natin pala ito, no? Yun, iba-ibang flavors ng Mang Juan. Yung third, yung parang, ang term doon, simumot, yung parang natitira-tira, na may, tapos sobrang nagde-desire yung kasama ko kunyari, parang halos in a gay sort of, gayish, homoerotic sort of way, parang gusto niyang punasan yung dito ko. Kasi parang, tinatry niya yung mga i-clean yung last crumbs ng simumot sa plate. So may nakita siya, meron pa ako dito, so parang gusto niyang i-wipe. Yun. Medyo, yun nga, pwedeng walang kinalaman sila sa isa't isa. Pwede mag-stand alone. pero naman mukhang series. Depende din po yung sa taong gumagana. Parang kayo po yung nag-umpisa, di ba? Tapos kayo yung third. Tapos sa Corneto mas, po, ganun. siguro, mas sa tone siguro kasi yun. Sa tone. Kasi voice over ko rin. Opo. Tapos may mga repeating patterns like ito, parang ang mabibili mo sa akin. Yun. So sa akin parang yung sa Mang Juan nun, parang
may tanong ka lagi sa simula. Opo. Parang part siya ng vocabulary. Parang ganun. Parang yung sa 20 series po na puro po siya ginamit. Di ba mula umpisa po siya ginamit. Tapos dun po siya sumikat, parang hanggang ngayon nasa bubble gum na din po siya. Naka-apekto din po yung tao sa pagbebenta ng adverts. Meron mga mukha kasi na nagmamarka talaga. Mm. Pero kasi minsan di mo masasabi. Parang kanta yan Parang pwede mo sabihin na, okay, si Lito Camo ay mahusay na manunulat ng kanta. Ano ba yung sukatan mo ng mahusay na kanta? Ganyan. Minsan kasi parang magdedebate ka sa sarili mo. Gano'n ba talaga siya kagaling na parang tipong isang beses mo lang siya madinig ay forever na siya nakatatak sa utak mo? O familiar ka ba sa kanta kasi parang every fucking second ay pinapatugtog siya sa radyo at nadidinig mo siya kahit saan? So, dalawang bahagi na yun Minsan, effective ba yung commercial because well-crafted yung commercial versus B, pwede ako magpalabas siya ng kunyari, tae na nakaproject lang sa pader ng 30 seconds at walang sinasabi. Although yung gesture ng tae, syempre controversial. So, I mean, pwede ako mag-project siya na parang kulay puti lang Opo. na maaring tumatak kung paulit-ulit kong binobombard. So, ibig sabihin, usapin ito ng budget. Kasi kung marami yung budget, every 10 seconds, ipi-play kay commercial sa lahat ng stasyon. Versus B, isang panood ko lang, tipong isang beses ko lang ipalabas sa isang buwan, pero hindi ko makakalimutan yung produkto. Abay, ibang usapan yun. Di ba? So, ganun din. Minsan, ang daming pangit na commercial, pero hindi natin makalimutan. Kasi paulit-ulit pinapalabas. At maraming ganun. Actually, mas ganun ang kwento ng mga commercial. Dito po sa Oo. Yung alam mong pangit kasi pinakialaman ng kliyente. Hindi hinayaan yung advertiser, yung advertising company yung magano. Yun. Kaya naman po, bali lang po. Yung makuha po namin lang yung yung insights. Kasi Evaluation yung nila low po po dun sa- talaga yung makakapag-explain. Totoo yan. In FGD pa nila yan, malamang. Alam mo yung FGD? Hindi. Focus Discussion Group. Kung may study na rin po sila na para pong gano'n, para masuk. Actually, karamihan sa advertising, wala naman sila hindi pinag-aaralan. Yun nga po. Every pati kulay po nung mga pinapalabas. Ay, nako, oo. Yun nga po Pati damit. Minsan tatanong mo, bakit? Basta, may sarili silang logic. Pag kayo din po, pag kalma kayo po yung kinukuha ng parang yung mga pinapasuot din po sa inyo. Oo, lahat sila. May stylist sila lahat. Pero buti po na nare-retain yung trademark na po. Na Lord de Vera, parang yun. Gandang lalaki natin. Isa lang yun. Okay? Okay na po, sir. Bali. Okay na yan. Dami na yan. Champion, good luck sa thesis mo. Sir, Tulog muna picture ako. naman. Okay. Ayos mo na yan. Buka. Yan. Date na tayo. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Wapi. Thank you, sir. Ikaw. Hindi, senior mag-picture tayo. Sige. Third date yung time tayo. Ayan. Okay, 1, 2. Wala ba? 1, 2. Third, 1, 2. Thank you po, Thank you. sir. Salamat. Sir, saan po kayo niyo? May taping pa kami. Eh, sir, lagi mo ba? Yun, no? Pasahin. Di man lang kinover, oh. Last.